Eto attorney, una sa lahat, thank you very much attorney sa pagpaunlak sa aming interview. Eto attorney, umpisahan po natin ang ating tanungan. Para magkaroon lang attorney ng general knowledge yung ating audience tungkol dito sa ating pag-uusapan ngayon about sa annulment, declaration of nullity of marriage. Siguro ang una kong itanong attorney, ano po ba ang pagkakaiba ng annulment sa declaration of nullity of marriage, Attorney Joanna? Okay. Yung common misconception po yan. They are, are mga kababayan po kasi na pag-mingle po nila, na pag-interchange nila. But they are really different po, no, under our family code. Unahin ko na pong i-discuss yung Declaration of Nullity of Marriage. Yan po will start from Article 35 of the Family Code all the way down po. No? So, ang mga grounds po dyan is yung like parati pong ginagamit natin, mga psychological incapacity. Basically po, sa Declaration of Nullity of Marriage, ito po yung remedy for those na gustong makapaghiwalay ng legal na kumbaga i-declare na yung kasal nila is void from the beginning. Meaning, parang hindi nangyari yung kasal, hindi recognize ng batas na valid yung kasal nila from the beginning. As compared naman po sa annulment, ito po naman is considered by our law to be valid until declared void by the court. So, ang pagkakaiba po, ang Declaration of Nullity of Marriage, void po talaga siya. Wala siyang visa simula sa simula. Ito naman po, annulment, valid po siya until declared void by a court. Another difference po nila is Declaration of Nullity of Marriage po, it's imprescriptible. Meaning, wala pong time kung kailan mo siya kailangan i-file. Kahit po sabihin na 60, 70 years old ka na, pwede mo siyang i-file. Unlike po sa annulment, may period po yan kung kailan mo pwedeng i-file. Let us say po, an example of annulment po is yung kasal po na walang parental consent. So, dito po kasi, dapat i-file mo lang po siya within 5 years after attaining 21 years of age. So, di po ba makikita po natin yung difference? Yun po. Okay po, very well said, Attorney Joanna. Ito attorney, maisingit ko lang na tanong, ma-differentiate ko din, attorney, maitanong ko rin po sa inyo. Ano naman ang pagkakaiba, attorney, ng annulment sa divorce? Kasi kung ako ang titingin, attorney, ordinaryong tao, parang parehas lang eh. Pero ano po ang pagkakaiba nito, attorney, sa divorce naman, Attorney Joanna? Yes po, ang annulment po or declaration of nullity of marriage is completely different din naman po sa divorce. Una po, i-declare ko kasi, i-discuss ko, wala po kasi tayong divorce dito sa Pilipinas for Christians. But we have divorce po for our Muslim fellow Filipino men. Like, syempre po, under the Sharia law, recognize po nila ang divorce. So, discuss ko na lang po like yung difference nila as to the grounds. Dito po kasi sa Declaration of Nullity of Marriage, ang parang main point po talaga nung pag na-nullify ng marriage is dun sa mga mga essential requirements of marriage like yung consent, tapos yung age at the time na kinasal sila. Dito po sa divorce, parang aftermath. Kumbaga, hindi siya like yung sa celebration ng marriage, nag-exist na yung ground. Pwede po kasing aftermath na ng marriage. Like, one of the ground po dun sa bill natin, sa divorce bill, is irreconcilable differences. So, syempre po, may experience mo na lang irreconcilable differences pagkasama na kasi kayo sa isang bahay. So, hindi po siya nag-exist at the time na sinelebrate ninyo yung marriage ninyo. Okay po, iyon. So, at least naliwanagan kami doon, attorney. Pero dito, attorney, lulubos-lubusin ko na rin. Proceed tayo sa sunod nating tanong. Sa mga nagtatanong, attorney, gaano ba kadalas o gaano ba katagal ang process ng annulment o nullity case dito sa Pilipinas? Ano ba siya, attorney? Maiksi lang ba? Aabutin ba ng taon? 2 taon? Or buwan lang, Attorney Joanna? Yes po. Well, that's a good question po, no, Mr. Care. So, i-clarify ko lang po, yung tagal po kasi ng annulment and declaration of nullity of marriage will all depend on the ground na ginagamit natin. And of course, sa complexity po ng case, and kung
kung nagpa-participate ba yung other party. Or depende po kung, for example, saan natin siya final. Kung for example, final natin siya sa Makati, which is a very progressive city. So, syempre, maraming cases. So, clogged yung court. So, syempre, yung pag-hearing ng case noon, medyo matagal. Mga after 2 months, ang next hearing, ganyan. So, it will all depend on yung mga circumstances na yun. But generally po, yung time frame talaga, no, based on my experience, it's 1.5 years to 5 years. Depende po talaga sa complexity ng case. Opo, iyon. O, ito pa, attorney, sa mga nagtatanong pa rin, mura ba o mahal ang magpa-annul ng kasal? Attorney, sa mga hindi nakakaalam, Attorney Joanna. Yan po talaga yung pinakaunang tinatanong ng ating mga kababayan. No? Pag for example, nagko-consult sila. Number one question talaga po na natatanggap ko is, how much ba, attorney, ang annulment? So, eto po, sasagutin ko na rin siya here. Depende po talaga yan sa complexity din ng case. For example po, may pinag-aawayan kayo ng asawa mo as to custody. Maano po kasi talaga yan, madugo yung sa custody talaga. Kasi syempre, walang gusto dun sa mag-asawa na magbigay ng custody dun sa anak nila. Another thing po is kung maraming properties. Syempre po, kung maraming properties, mas masakit po yan sa ulo i-collate and i-liquidate. So, syempre po, it will require a higher fee. So, and then another thing po is yung sa ground. So, kung for example po, ang ground nyo lang is bigamous marriage, yung kumbaga may other kasal na nangyari bago kayo kinasal, so mas madali po siya and generally affordable siya as compared to like psychological incapacity na ground. So yun po talaga, depende po talaga siya, and then yun po talaga yung common misconception ng mga tao na mahal ang annulment. Probably because nga po, depende po talaga like sa mga pinag-aawayan ng parties during the pendency of the case. Okay po, yan. Pero dito, attorney, may maisingit ako, attorney, situational question. Halimbawa, attorney, Yes. ito yung situational. Ako may asawa, tapos yung asawa kong babae, hindi niya nagagampanan yung tungkulin niya bilang asawa. Pasok ba yun, attorney, sa ground ng annulment, Attorney Joanna? That could be a manifestation po of psychological incapacity. Under our Article 36 kasi of the Family Code po, kailangan kasi tayo, we like mga spouses po kasi, we must perform certain obligations to our spouse. Obligation to support, to love, and to respect each other. So kung wala po yun, hindi niya nagagampanan yung mga obligasyon na yun, it could be a manifestation of psychological incapacity. Ko lang po, magbibigay lang po ako ng general disclaimer na hindi po lahat ng hindi pagtupad ng obligasyon ng asawa will fall into that. Dapat po, kumbaga, ma-establish din po yung mga requirements under the law na kailangan po juridically antecedent siya, meaning nag-e-exist na talaga siya bago kayo kinasal. Nalaman mo na lang, kumbaga, nag-manifest na lang siya during the marriage, and then incurable po siya kahit na anong gawa po ninyo na marriage counseling, ganyan, paulit-ulit lang po. Kumbaga, pattern na siya, hindi siya nababago. And then another thing po is, kung grave po ba siya? Like, grabe ba siya na hindi pag-perform ng obligation? Baka naman po, like yung, hindi lang kayo na-serve ng coffee this morning. Attorney, mag-file na ako. Hindi naman po ganun yun. So, kumbaga, it must be grave po. Kumbaga, like yung, like emotional support, financial support, and then yung love mo to, kasi sabi po ng Supreme Court natin, kumbaga, it's one of the greatest obligation ng spouse is to love each other. So kung wala na po yung love, yun po, it might be a sign po, a manifestation of psychological incapacity, which will fall into declaration of nullity of marriage as a ground. Okay po. Paano, attorney, kung halimbawa, kabaliktaran, si babae, gusto niyang ipa-annul yung kasal nila ng asawa niya kasi si lalaki, ito, pwede ko bang sabihin, yung impotent. Ganon, or baog daw si lalaki. Pwede ba yun, attorney? Pasok ba yun sa ground ng annulment? Yes, sir.
Ang impotence po kasi, it's a ground for annulment of marriage. So, nakalagay po sa family code natin, if the other contracting party is physically incapacitated to consummate the marriage. Kasi part of ano po kasi yan of your obligation to your spouse to be intimate para maging one kayo. And di ba probably din nga po to produce mga anak for the marriage. So kung hindi po talaga siya physically na gumagawa nung obligation na yon, meaning impotent po kasi it's not, sorry for the term po, no, baka may mga batang na kikinig. Hindi po talaga siya tumatayo, yun po it's a ground for annulment of marriage. Opo, yun. Eto pa, attorney, paano kung halimbawa yung asawa may nakahahawang sakit na pagka katabi mo siya baka mahawaan ka ng sakit niya. Pwede ba siya attorney ground sa annulment po? Okay po. Like, i-clarify ko lang po, like contagious disease po na like for example, at the time po nung pandemic natin, yung COVID, kasi nakakahawa po yun, diba? So, hindi po siya magpo-fall into a ground ng annulment natin. Pero, for example po, kung nakakahawa po nating sakit is like sexually transmissible disease, and it appears to be incurable. So yan po, that could be a ground for annulment of marriage. Pero like yung for example po, may tuberculosis lang siya, hindi po yan ground for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. Okay po. Paano naman attorney kung si babae sinasaktan nung asawa niya? Talagang abusado yung asawa niya, sinasaktan siya pisikal. Ground na ba siya attorney sa annulment? Hindi po ground ang physical violence for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. But let me just say po na kung may pattern po tayo ng pang-abuso o pambubugbog ng asawa, hindi lang naman po siya applicable like sa babae or pwede din po siya sa lalaki. Like kung meron pong physical violence talaga, it could be a manifestation of a deeper issue like a psychological incapacity which might fall into naman po siya. Article 36 of the Family Code, yung petition for declaration of nullity of marriage. Opo, yun. Very well said. At least nalilinawan kami dito, attorney. Pero ito pa, attorney, may may isa pang situation. Si babae, pinakasalan niya yung asawa niya kasi mayaman, mayaman. Nung pagkakilala niya, mayaman. Pero nung kinasal na sila, na-find out niya na yung lalaki, baon pala sa utang, hindi naman pala mayaman. Ngayon, gusto niyang, sabi niya, ay, ipaanal ko na lang kaya yung kasal natin, niloko mo ko eh. Pwede ba yun, attorney? Hindi po siya magpo-fall into any ground po ng annulment of marriage kasi nakalagay po sa family code natin, any misconception po on the rank, status ng contracting party, it's not it will not fall into like yung fraud po. Kasi meron po tayong ground for annulment of marriage na kung may fraud po during the celebration of the marriage, pwede po siyang ground. Pero nakalagay din po doon kung meron po tayong misconception as to the rank, status in life, and yun nga po, nakakala niya mayaman, hindi pala mayaman, baon pala sa utang. So hindi po yan magfo-fall into any of the grounds for annulment of marriage. Okay po. Paano attorney kung kabaliktaran naman? Halimbawa si lalaki, akala niya yung babae ay hindi pa siya nakikipag-sexual intercourse sa iba bago magpakasal. Then, nung nagpakasal sila attorney, nalaman niya na buntis pala si babae pero hindi siya yung tatay. Paano yun attorney? Pasok ba yun sa annulment, attorney Joanna? Yes po, that could be a ground for annulment of marriage. Nakalagay po under the family code na if there is like tinago po ng babae na buntis siya of a man other than yung husband niya, then that could be a ground po for annulment of marriage. Okay po. At tapos ito attorney, pag magpa-file naman ng annulment attorney, sino ba ang kailangang mag-file? Pwede ba attorney yung magulang nung tawag nito, nung offended spouse? Pwede ba yung kapatid o kailangan yung offended spouse lang, attorney Joanna?
Well, that usually depends on the ground. For example po, yung like psychological incapacity, dapat po talaga mag-file po dyan is the contracting parties, meaning the husband or the wife. Pero meron po tayo, nire-recognize po ng family code yung right ng parents. Pwede po kasi mag-file yung parents kapag ang ground naman po is walang parental consent. Like, yung marriage po kinontract between parties na 18 to 21 years old and wala pong parental consent. So, pag wala parental consent, pwede pong mag-file ang parent. Pero yun lang po, pwede natin lang po yun i-file within 5 years after attaining the age of 21 years old. Okay po. Very well said, attorney. At ito, attorney, nakalimutan ko palang itanong, yung terminology dito, yung null tsaka void na marriage. Anong pagkakaiba nun, attorney? Yes po. Yung null and void po from the beginning, it's exactly po like yung null po kasi it's void, meaning ano lang po siya, wala siyang bisa. Yung null and void po, from the beginning, ibig sabihin po yung kasal po is simula sa simula as if it didn't exist talaga. Wala talaga siyang bisa. Yung void po kasi pwedeng, ano po siya valid siya or may bisa siya sa simula, tapos mawawalan lang siya ng visa at the time na dineclare na ng court na wala na siyang visa. Ayun po. Opo, iyon. Tapos ito, attorney, pag halimbawa na 'di ba nag-annul yung yung mag-asawa, nagkaroon ng annulment. Ano nang mangyayari sa mga anak nila, attorney? Paano na 'yon kung meron silang mga anak, attorney Joanna? Okay po. Usually naman po, pag nagfa-file ng petition for declaration of nullity of marriage, usually talaga po meron ng pre-existing arrangement ng parties. Kasi kapag usually talaga po pag nagfa-file, yung matagal na talaga silang hiwalay Like 1, 2 years, ganyan, naghiwalay na sila talaga. So, meron na silang arrangement kung as to the custody of the child. So, kung meron na pong ganun, usually po, what I do is, ina-allege ko na lang po yun. Nilalagay ko na lang po sa petition that there is a pre-existing arrangement as to custody. Pero kung wala pong ganun, you will have to put in your petition na, okay, ito yung status ng bata nung anak namin, and then ganito yung mga circumstances ko na mas suitable yung environment ko sa pagpapalaki ng bata. So, dapat ako yung may custody. Pwede po kasing pag-awayan ninyo yan or i-discuss sa petition for declaration of nullity of marriage. So, dun po, nirurule ng court natin kung kanino dapat mapunta yung bata. At ano yung proper, like kasama na rin po dyan, yung sa support, ganyan din i-discuss din po yan sa decision ng court about yung sa support para sa family. Okay po. Tapos pagka na-annul sila, attorney, yung kasal nila, ano naman, attorney, yung mangyayari sa mga ari-arian na naipundar nila? Halimbawa, yung bahay. Siyempre, naipundar nila yan. Tapos yung iba pa na mga ari-arian nila, anong mangyayari doon, attorney? Paano ang process nun, attorney Joanna? Sorry. So, yung sa properties naman po, usually din po, dapat kasama yan sa petition. Kumbaga, ina-allege po yan Sorry. Sorry. I'm just recovering po kasi. Hindi na po ako ng water. Yun po, usually talaga po, ang properties, sinasama po yan sa petition. Kung, for example po, wala po kayong prenup o kaya yung settlement of properties before the marriage, no? So, dapat paghatian talaga yan sa annulment or sa petition of declaration of nullity of marriage. Diyan po, nirule ng court kung ano yung participation mo sa pag-acquire ng property and ano yung tamang property regime para sa inyo based on the time kung kailan po kayo kinasal. Okay po. Very well said, attorney. Tapos, dito, attorney, sa mga nagbabalak na, yun nga, mag-file ng annulment, kanino ba sila, attorney, lalapit? Ano ba yung first step na kailangan nilang gawin kung gusto nilang mag-file ng annulment against sa asawa po nila, attorney Joanna? Okay po. Ang number one talaga po is do your research. Kumbaga, do your due diligence. Dapat talaga ma-research mo sino yung pupuntahan mo na lawyer, sino yung kakausapin mo na tao. Huwag pong basta na
nakita natin sa Facebook, ganito si attorney nagdi-discuss po. Hindi mo alam, di pala siya attorney. O kaya naman, sa mga, di ba, ano na po ito ngayon, very rampant na to sa ating shopping platforms na meron na ring annulment. So, kumbaga maging mapanuri po tayo, mag-research, i-verify po natin yung facts, and then mag-consult po tayo talaga sa mga lawyers who are really expert on annulment and declaration of nullity of marriage. Kasi that will save your time, your energy, and your money. Kung tama yung kinakausap mo na tao. Opo. And ito, attorney, maipahabol ko lang na tanong, pag halimbawa, attorney, dito sila kinasal sa Pilipinas, tapos nag-file sila ng annulment abroad, ino-honor ba yun dito, attorney, sa Philippines? Valid ba yun, attorney? Well, that depends po, no? Kung, for example, at the time po na nag-file sila sa abroad, are they, na po ba, citizen na po ba ng country na yun, or hindi pa po? Halimbawa, attorney, citizen na doon sa ibang bansa. Okay po. Yan po kasi nire-recognize ng batas natin na valid na po yan sa atin. For example po, yung mga kababayan natin, kinasal dito, nag-migrate sa abroad. Tapos naging citizen na po sila. And then, nag-file po sila ng, let us say, divorce there on that country. Nag-grant po. Pwede po yung i-recognize dito sa Pilipinas. Valid po siya sa atin. Recognize po siya as a valid separation po ng spouses. Ang one thing lang po that I would like to emphasize, kasi ito yung parating kinoconsult sa akin ng yung mga nagpapakonsult po sa akin na, let us say, attorney, ganito yung nangyari. Kinasal kami sa Pilipinas, nag-migrate kami sa abroad. Before kami makakuha ng citizenship abroad, nag-file na kami ng divorce kasi hindi na kaya, gusto na talaga maghiwalay. Nag-file ng divorce, nag-grant si divorce, and then, ngayon, nakuha nila yung citizenship. Tapos gusto nilang bumalik sa Pilipinas, ipa-recognize dito yung divorce nila. Hindi po yan pwede. Kasi unang-una po ang nakalagay sa batas natin, at that time po dapat na nag-file sila ng divorce abroad, they must be a foreign citizen na. So, kung Filipino citizen pa rin po sila, at the time they filed the divorce po abroad, hindi po siya pwedeng i-recognize under our law. So ibig sabihin pala, attorney, kung hindi ka residente doon sa abroad, nagbakasyon ka lang doon, pumunta ka lang doon para mag-file ng annulment, hindi siya i-recognize dito sa Philippines, attorney Joanna. Yes po. Kasi under our law po, under our family code, our family law relating to us, Filipino citizen, must be yung law po natin, national law natin. And national law po natin is like the family law, family code. So, yun po ipa-follow natin. Under our family code po kasi, hindi po tayo nag-recognize ng divorce para sa mga Pilipino. Okay po. Paano, attorney, kung baliktad? Sa ibang bansa nagpakasal, dito magpapa-annul sa Philippines. Valid ba yun, attorney? Yes po. Yes po, valid po yun. We have, naman po, like yung sa mga OFWs po natin na nagpapakasal sa Philippine Embassy. For example po, nandun sila nagpakasal sa Philippine Embassy. So, dapat talaga po, dito pa rin po sila magpa-annul sa Pilipinas kung gusto po talaga nilang maka-move on with their life or makapag-separate legally. Okay po, iyon. So, very well said, attorney. Eto, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, attorney, ano na lang ang inyong maibibigay na legal advice sa mga mag-asawa na baka nalilito lang kasi gustong mag-file ng annulment? Ano ang inyong maibibigay na payo? And syempre sa mga mag-asawa ngayon na yung iba naguguluhan, gusto nang maghiwalay, pero may mga kailangang isaalang-alang, ano yung maibibigay nating payo sa kanila, attorney Joanna? Okay. Ito talaga personal, ko na po ito bilang annulment lawyers for several years already. So before po kayo mag-contemplate into annulment or declaration of nullity of marriage, make sure po na kumbaga lahat ng remedies na exhaust ninyo. Meaning, dapat po talaga na na-try natin mag-marriage counseling to communicate properly with each other. Kasi po, ang marriage talaga, it's really hard. So, kasi po ako married also ako I'm married. So, I could really say na it's hard. You have to work on it on a daily basis. You have to have a lot of compromises for it to work.
So, kumbaga, dapat talaga po last resort natin tong annulment and petition for declaration of nullity of marriage. Kasi unang-una po ang maapektuhan talaga dito if we have kids, yung kids po natin. And mahirap po kasi na lumalaki yung mga anak natin sa marriage po na sa broken family. So mas maganda pa rin po na workout natin, na try nating i-reconcile yung mga differences, yung mga ganun. And willing po talaga tayo to adjust for each other.